and welcome to another episode of The Shelf Life. It's me, Paul, and today we're going to take a look at the newly released Air Jordan 3 True Blue. Medyo mixed feelings ako dito and i-explain ko sa inyo kung bakit mamaya. Ayan, so let's begin. Start tayo sa box. So we have another Jordan face box. Okay. So check natin yung label. Right. So Air Jordan 3 Retro OG. Ang colorway niya ay fire red, white, fire red, and true blue. Okay. Alright. So, lipin natin yung loob. So, we have the paper. Naka-elephant print din siya. Okay. Now, doon sa shoe mismo. Okay. Right. So, wala namang special sa loob. Walang pera. Okay. So, ito na siya. Out of the box. So, maganda talaga siya, no? Lagi ko naman sinasabi yun, no, na maganda. So, maganda talaga yung mga shoes ngayon. For this one, no? Talagang, ano siya, true to the Air Jordan 3 na the design. Itong True Blue, pang ilang iteration niya na to. Ang last release nito was 2016, kung hindi ako nagkakamali. And isa to sa mga OG colorway. Based din sa konting research ko, of course, sinuot to ni MJ sa game. And then also, may mga other na athletes na nagsuot nito. For one, isa sa mga nakita ko na nagsuot nito in-game after ng retirement ni MJ is si Zach LaVine. So, sinuot niya to sa game. And then, also, the one and only Kobe Bryant, no? Ngayon ko lang nga nalaman na sinuot pala ni Kobe to doon sa last game ni MJ sa All-Star. So, this time around, very iconic and ano pa rin, no, legendary pa rin talaga tong Air Jordan 3. So, kilalang kilala talaga, itsura pa lang, alam mo na ng Air Jordan 3. Especially, yung patented na elephant print. Okay? So, ano ngayon yung materials na ginamit dito? So, sa upper, we have the tumbled leather. So, ayan. So, malambot naman siya. Okay? Right? So, isa sa mga difference ng True Blue sa ibang colorways ng Air Jordan 3 is yung pagdating dito sa may eyelets, naka-elephant print din siya. So, ibang mga colorways, hindi ganon. So, meron ako ditong cement gray. Sorry, white cement reimagine. So, kung mapapansin nyo, hindi siya elephant print yung sa may eyelets niya. Okay? Alright. So, apat lang yung colors nito. Meron blue, we have the red, then of course, white, and then yung white cement. Okay? So, pagdating sa tongue, you have the Jumpman, the red Jumpman logo. I think sa Air Jordan 3, ito yung first na shoe ng Air Jordan na gamit na yung Jumpman na logo. Okay. So, at the heel, so nakalagay dyan Nike Air. So, ang ganda, ang linis nung nung pagkakagawa ng likod. So, bagay na bagay talaga. Ang ganda ng color blue na to. Then, sa inside, so we have the red sa red tongue, dito sa backside. And then, sa loob, ayan, we have the kita ba? We have the Nike Air logo. Okay, right? So, we have the Air unit dito sa midsole. Medyo malambot naman yung midsole niya, no? By the way, yung for me, from experience, isa yung Air Jordan 3 sa pinaka-komportable na Air Jordan na nasuot ko. Kahit suot ko ata siya maghapon, hindi siya masakit sa paa. Komportable siya. Kung malapad yung paa nyo, katulad ko, kapag wide yung feet nyo, roomy naman siya, hindi siya sobrang sikip. So, komportable pa rin. So, sa outsole, so, similar with other, Air Jordan 3 shoes. Okay? Right.
So, ganun din sa left shoe. Okay, wala naman silang pinagbago, no? So, meron siyang parang plate dito, no? Parang plaque. Tawag dito, card. Ayan. Okay. Right? So, pagdating sa laces, isa lang yung laces niya. Unfortunately, white lang. Yun yung default na lace niya. Speaking of laces, like I said, isa lang yung lace na kasama niya. Pero it doesn't mean na pwede tayo mag-stick dun sa lace na yun. No? Pwede tayong mag-purchase ng third-party na lace para ma-mix and match natin. So for this one, nag-purchase ako ng lace na color blue. Though hindi ko talaga nakuha yung saktong true blue. At least magkakaroon kayo ng konting idea kung ano yung magiging itsura niya kapag pinalitan ng blue yung lace niya. So, ito siya. Ito yung compare natin versus sa white. Yeah. So, okay naman siya. No? Siguro I think kung makakakuha ko nung saktong color niya, siguro yung kaparehas nito, mas magiging mas maganda siya. Pero for me, parang okay din siya. So medyo ito pala yung medyo mas malapit na color ito pala. Okay. All right. Unfortunately, wala ako nung 2016 na release nung True Blue. So ito lang yung meron ako. Syempre yung isa sa mga OG yung White Cement Reimagined. Medyo na siya, bugbog na, sa kapudpud na. So hindi siya fair comparison, ano? Pero ang pansin ko lang pagdating sa upper, mas mas defined yung mga grains niya. Okay? So pansin na pansin. Pero dito hindi, smoother siya. Okay? Right? Okay. So ngayon meron din ako nito, ito release din to this year. Hindi ko nga lang nagawa ng review, ng quick look. Ito yung Father's Day, Air Jordan 3 Father's Day. So nasuot ko na siya. Komportable siya. Ang ganda niya tignan. Okay? So poging-pogi. So hindi rin natin siya mako-compare kasi iba yung build niya. Ito mas mas smoother siya kaysa sa True Blue. Okay, may crease na nga So medyo madali itong ma-crease. So ingat-ingat lang. Mas smoother siya, no? So halos wala kang makitang texture sa kanya. So overall, very nice shoe siya. Ang ganda niya, lalo na sa personal, no? Ang ganda nung colors niya, yung combination ng colors. Talagang siya, no? Classic talaga siya, iconic. Hindi ko siya pinaplano bilhin this year, pero nadadala ako sa hype kasi ang ganda, maganda talaga siya, lalo na kapag kapag favorite color mo blue. So talagang must buy no? Must wear kasi ang ganda nung paggamit nung color blue dito. So talagang OG, no? Classic na classic. Now, kanina earlier dun sa video sinabi ko na mixed feelings ako dito sa shoe na to. So explain ko kung bakit. So like I said, maganda siya. Maganda yung design, timeless. Walang problema doon. Pero ito yata yung pinaka disappointing na shoe buying experience na experience ko. So unang-una, sa US, yung SRP nito, yung retail price nito ay $230. So nagmahal siya. Usually mga nasa 200, 210 ganun. 215, pero nag-jump siya to $230. So medyo malaki siya. Dito sa Philippines, I think nasa 11,995. So 5 pesos na lang, 12K na siya. So hindi siya cheap, no? Hindi siya basta-basta. So katulad ko, ako empleyado lang din, so iniipon ko yung yung pambili. So medyo mabigat siya, no? Mabigat siya i-sustain yung pagbili ng sapatos. So of course, syempre, for me it's a luxury. And syempre kapag luxury siya, mataas yung expectations mo. Now, alam naman natin na sa YouTube, yung mga ibang mga influencers, yung mga ibang content creators, nakakakuha sila ng early release, no?
So ganun din yung ginagawa ko every time na may bagong shoe, no. So syempre nagre-research din ako, tinitignan ko yung opinion nila. Yung isa na pinapanood ko palagi, si Wear Tester, kung nanonood din kayo nung videos niya, sinabi niya na na i-check daw yung mga pair. So matagal na ako nanonood doon sa channel niya, pero ngayon ko lang narinig na sinabi niya na i-check. Siguro yung nasabi na niya yung before, di lang ako masyado nag-pay attention. Pero this time, na-catch ko yun na i-check daw yung mga pair. So, nagtaka naman ako. Recently, no, over the years, may reputation yung Air Jordan na na yung quality nagva-vary, no, from one release to another. So, hindi consistent yung quality. And for the first time, ngayon ko lang na-experience talaga yon yung ganong frustration when it comes to quality. Kung napanood niyo yung isang video ko before, doon sa dito sa UNC, sa Air Jordan 14 UNC, sinabi ko na may mga very noticeable na quality control issues siya. Okay? So, maganda siya, pero syempre, like I said, mahal siya. So, syempre, mataas yung expectation mo. And dito, pataas yung expectation ko and na-disappoint ako kasi very, very noticeable yung mga quality control issues niya, no? Siguro maselan lang ako or maarte, pwede nyong sabihin yun. Pero at that price, syempre, kailangan mong maging maselan, maging maarte kasi hindi na siya mura. So kailangan, syempre, sa panahon ngayon, mahirap buhay, di ba? So kailangan sulit, no, yung purchase mo. So ito, bale nag-purchase ako online, nagpa-reserve ako sa Titan. Kinuha ko siya ng July 18, Saturday. So, dun sa mismong araw ng release, no, pumunta ako. Di ko naman sinasabi na na pangit yung pairs, no, na binibenta ng Titan. Pero ganun talaga, meron talagang mga usap-usapan na talagang may quality control issues yung Air Jordan 3. Hindi naman kasalanan ng Titan yun kasi dumadating lang naman to sa kanila wala naman silang control over the production, di ba? So, ayun, so tingnan natin yung mga sinasabi ko na quality control na issue na nakita ko. So, ito yung pinaka-glaring, no? Ito yung pinaka-obvious sa lahat. So, sana makita nyo up close and personal. So, meron siyang dent. Ayan. Kung nakikita, sana nabibigyan ng justice, no? Pero meron siyang dent. So, hindi kasi, sa video kasi parang flat lang, hindi mo makita yung depth, yung lalim. Pero sa personal, makikita mo yan na meron siyang dent, no? May baon. Okay. Alright. So, pagdating dito, parang meron din siyang parang mahirap explain. So, pero meron siyang mga dents na ganyan. So, ayan. So, ganun din. Both sides, no? Left and right meron din. So, sa kabila, hanapin natin. Meron din siya. Medyo nga lang. Hindi siya ganun ka-prominent. Hindi siya ganun kabaon. Ayan. So, sa totoo, hindi ko kinuha yung pair doon nung pinikap ko, hindi ko siya kinuha kasi yung mga pairs na available sa kanila hindi pumasa doon sa quality standards ko. Maarte na kung sa maarte, pero yun nga, mahal siya, so kailangan syempre sulit, no, yung bili. And so nakipag-coordinate pa ako sa customer service nila, which is very approachable naman sila, nagre-reply. So nagpahanap ako sa kanila ng ibang branches na merong available. So ito yung nabigay sa akin, which is meron pa rin siyang QC issues pero minimal na, hindi na kasing lala nung mga earlier pairs na na nakuha ko. So isa lang to. Ito yung unang-una ko napansin kasi yung gagamit ng shoe. Syempre ikaw yung unang-una makakakita nito itong mga issues na to. And second, kapag nakita din ng ibang tao, kita din nila. Lalo na dito pa sa toe box, di ba? Kitang-kita. So ito yung unang-unang kapag naglalakad ka
kasalubong, so makikita agad nila yung toe box. So ayan, so kung makikita nyo parang walang, di ko maano pero parang walang texture dito banda. So both sides ganun siya, parang walang texture. Okay, so madami ako na experience sa ganito. Dun sa mga pairs na unang nakita ko, ano naman, hindi even yung texture. Yung kabila, may, kita mo nyo yung yung parang dent. Okay, so dun sa kabila, parang very very smooth. Dun sa kabila naman, kita-kita yung texture. So kumbaga parang hindi consistent. So bakit ganun? So parang ano ba yun? Magkaiba ba yung gumagawa ng kaliwa? Magkaiba ba yung sa kanan? Tapos meron din ako nakitang pair na may mga scratches, no? Hindi pa ginagamit, may scratches na. Then meron ako isang nakitang pair na very na yung crease, no? Very notable na yung creases niya. I think first time ko na disappoint, no? I've been collecting shoes for quite some time na, and ito yung first time na talagang totally na disappoint ako. Kasi brand new siya eh. And nung una hindi ako makapaniwala na parang may experience yung ganito, kasi marami na nagre-report before na na parang bumagsak na yung quality control ng Air Jordan. Pero ngayon na-experience ko na talaga siya first hand. So medyo sad and disappointed, no? Kasi kumbaga luxury na siya eh. So syempre mataas na yung expectations mo sa kanya, no? And hindi ko alam kung ano na nangyari sa internally sa Jordan brand, bakit parang ang baba nung nila, quality control nila. So ayun. So pero yun, mabait naman si Titan, so nag-help sila maghanap nung pair para sa akin. And yun, medyo naabala lang ako ng konti, pero ayun, nakakuha naman ako ng magandang pair. Well, ito na ata yung pinakamaganda, pero maganda pa rin siya, no? So ayun, so yun yung experience ko kung bakit ako disappointed. And sana mag-improve yung quality control ng Jordan brand. Kasi pamahal na ng pamahal yung sapatos nila, and patagal ng patagal kumukonti na rin yung bumibili, no? Kumukonti na yung mga tito na katulad ko na talagang nagche-cherish, no? Especially itong shoe na to, parang retro OG talaga to eh. So yung mga talagang nasa age group ko yung nagfa-follow na itong mga ganitong shoes. Kami yung kadalasan may pambili, matatanda na, no? May mga trabaho. So ayun, so sana mabigyan naman ng extra attention. Ayun, and lastly, doon nag-check ako, as of this recording, hindi pa rin sold out yung mga pairs nito. Hindi ko alam kung oversupply lang ba or hindi kumuha yung mga resellers ng madaming mga pairs. Pero sa mga major na retailers, nakita ko available pa rin siya across many sizes, no? I think across all sizes, no? Mataas pa rin yung availability niya. Chinek ko din yung mga mga reseller platforms like GOAT at saka StockX, though above retail pa rin yung yung pricing nila. Hindi ganun kataas no compared dun sa mga ibang shoes. So I expect na in the next couple of weeks baka mag-under retail na rin to. So it's sad kasi itong shoe na to is retro talaga to, OG. So sikat to, talagang game worn. Sinuot to ni MJ at saka nung mga iba pang mga sikat na players. So it's sad na na mababa yung na bumili. Hindi siya sold out. And I'm not sure, was it because of the price na ng $230, or siguro nagkaroon siya ng repetition na yung quality control issues. Baka nakita nila kapag bumili sila sa outlets, nakita nila may mga dents, scratches, uneven texture, ganun. So pwedeng ganun, no? Pero yun, hindi rin natin makita kung yung mga returns, no? Kasi definitely kapag binili mo online, hindi mo naman makikita, hindi mo ma-check personally. So may chance na i-return mo yung mga shoes, no? So ayun, so yun yung state ng ng release na to. So ayun, i-check ko and ilalagay ko dito sa video na to yung latest na supply and availability ng shoes na to. Again, if you like this content, please like and subscribe to help the channel, and see you in our next episode. God bless.